Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay meron ako ditong kaha ng relo. Ngayon na alamin natin kung gold ba siya o hindi, or balot lang siya sa makapal na ginto. Ngayon guys, meron ako dito ito. Ang una na ang gawin natin, handa natin yung ginto, handa natin yung asido natin, nitric acid. Meron ditong iba-ibang asido. Itong ano na lang yung gamitin ko. Itong isa. Yung kailangan guys yung acid na nitric acid na gagamitin natin para sigurado natin na matukoy natin kung totoong ginto o kung anong uri. Ngayon, itong relang to ay ito guys, linisin ko muna siya. Natin guys, punasan ko lang. Siguraduhin natin guys na matanggal yung mga dumi na makapal, kasi kapag halimbawa papatakan natin ng asido yun, magiging sanhi siya para hindi natin matukoy kung totoo ba siyang ginto o hindi. Dahil kapag pinataka natin yung part na yon na may dumi, magre-react lang po siya na magkukulay green. Ngayon, uurin natin to kung totoo siyang gold o hindi. May mga nauna akong video guys, panoorin nyo lang kung totoong ginto o hindi. Hanapin ko pa yung black stone ko. Wait guys. Ito nga pala yung surian ko. Ito yung bato, kulay itim. Kailangan po kapag meron kayong bato na urian ay kailangan yung itim na itim talaga siya, tapos makinis. Pwedeng makukuha nyo to sa mga tabing ilog na maraming bato, at pili na lang kayo ng makinis na bato at kulay itim. Ngayon guys, umpisahan ko na kung legit bang ginto to. Yung kulay nito ay yellow gold, kaha ng relo. Wala na pa siyang machine guys, hindi ko na alam kung anong pangalan to, anong brand. Ngayon guys, i-rarab natin, ikukuskus natin dito sa bahaging ito. Alamin natin ngayon kung gold. Kailangan po siya guys, mag-iiwan po siya ng kulay dito sa black stone. Tapos try natin sa pangalawang bahagi dito guys. Ito. Dito sa magagawa tayo ng pangalawang pagkukuskusan sa bato. Ngayon, yung pinakapangalawa ay yung pinakailalim para matukoy natin kung ginto ba siya o gold. Ngayon guys, kung tititigan mo maigi po yung kulay na naiwan sa bato, kailangan po hindi po siya mabubura. Ito po yung nitric acid. Ingat po guys kailangan hindi po mapatakan yung balat nyo sa kamay para maging sanhi na magkukulay green. Yan guys, umuusok-usok pa yan yung acid ko. Kailangan po matapang, kasi pag hindi po siya matapang o mabisa, pwede siyang maka-fake. Yung hindi gold, magiging gold. Ngayon umuusok-usok pa yung acid. Ngayon, ito na guys, pag pinatakan ko po itong una, kailangan po hindi mabubura. Kapag hindi nabura, ibig sabihin gold. Kapag yung kulay na yellow nito at nag-iba ng kulay, ibig sabihin 10K pababa. Pero kapag pinatakan ko hindi nagbago ng kulay, maaari po yung karat noon o ori ay 14K pataas. Kailangan po guys ito hindi siya mabubura. Kung mapansin niyo po, hindi naman po siya nabura. Itong pangalawa, try natin. Ito yung pinakailalim ng pinagkuskusan ko. Ayun nga po, mayroon siyang natirang konti. Pag ganito po ang nangyari guys, na may yung ibang part na bura, mayroong ibang part na mayroong natirang unti, hindi siya lumabo lang, mayroon na natira. Ang ibig po sabihin niyan ay lang po siya, balot lang po siya sa gold. Ibig sabihin plaki lang po siya. Pero hindi naman po siya nabura. Pero dito sa pangalawa, kiskus ko,
hindi siya buo, nabura yung iba, may naiwan lang. Siguro yung pang ibabaw lang po yun, kaya hindi nabura. Yung pang ibabaw lang po nito. Tapos kailangan po may nakahanda po kayong pamunas o kaya tubig na yun yung isasawsaw yung stone para hindi po mapatakan yung balat nyo. Matagal po matanggal yon. Try ko dito guys sa kabilang portion na to ng malaking ito kuskus ng malaki. Ayan po siya guys. Ngayon patakan natin uli. Kailangan po hindi mabubura ang totoong ginto. Diba guys, hindi naman po siya nabura. Hindi naman po siya nabura guys. Bali, anong nangyari po dyan, may hindi lang siya buo, may mga lubak-lubak o na parang na ano siya, yung na fade na yan, nawala. Pero karamihan po meron kasi po plucky nga po siya. Bali ngayon pag pinatakan ko itong bahagi ng relo dito sa part na bakbak na, ito halimbawa nabakbak na po rito, yan po guys, kumukulo siya. Pero yan, kumukulo kahit dito natin patakan. Umuusok po guys umuusok siya. Bali delikado din po yung ganyan, masisinghot nyo yung asido, yung usok ng asido masisinghot, or yung kamay nyo mababasa ng acid. Yung usok kasi yun, masisinghot kasi kumukulo siya. Ibig sabihin yung may part doon na tanso. Ngayon may usok. Ngayon yung pinaka ibabaw nito yung gold. Dito sa ibang parte na nabakbak na yung pang ibabaw, hindi na siya gold, bali tanso. Balot lang po siya sa gold guys. Bali ito ay ang tawag dito plucky. Kaya pag mayroon kayo ganitong relo, mga makakapal yung pagkakabalot sa ginto, nabibili po rin po yan. Mataas ang halaga po niyan. Bali yung ganito, pwede itong mabili na ng mga hindi naman kataasan guys, mga 300 pataas. Depende sa kapal, kung halos buo pa tapos makapal pa, wala pang nabakbak, pwedeng mabili ng 300 pataas or 500, depende po. Pero may mga relo talaga guys na totoo na ginto yung buong kaha. Tingnan nyo po sa channel ko yung mga video, mayroon ako dung mga tinest na relo na ginto talaga siya. Hindi po siya nabura guys, kaya lang yung pag-ibabaw lang po yan. Para makasigurado ulit tayo guys, bali ganito ang gagawin natin. Halimbawa, ito, kuskus tayo 1, 2, 3, 4. Bali ang papatakan natin guys yung pang-4. Ibig sabihin yung pinakailalim po yun ng kahan ng relo. Pag nag-fade, nabura, ibig sabihin fake. Ayan guys, nabura. Pansin nyo po, wala na kayo nakita. Kasi po yung pang-4, bali yung pang-4 po siya, yung pinakailalim na. Or yung pinagkuskusan ko siguro dito guys, bali fade na ano siya, pinakailalim na. Kaya ito flated lang. Kaya na guys, nabura. Ang totoong gintong kahang relo, kahit anong kuskus mo, kahit saang parte, di talaga mawawala siya. Ngayon kung may mga part na nagkuskus ka, nabura dun sa ibang bahagi ng kahan ng relo, ay hindi naman po siya nabura, i-plucky lang po yan guys. So guys, hanggang dito na lang. Antabayanan po yung iba kong videos na gagawin at mga nakaraang mga tutorial. Thank you guys. God bless.